and authorities. Unahin ko muna natin ito. Obey God's word. Kailangan po natin i-discuss ito. Maliwanag na po sa verse, John chapter 14, verse 15. Very clear. Sa pag-interpret ko sa Bible, and maging sa batas, meron po prinsipyo na tinatawag. Kapag maliwanag na, huwag ka nang magbigay pa ng iba pang paliwanag. When the verse is clear, it leaves no room for other interpretation. And sabi po, doon sa John chapter 14, verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Paliwanag. Practical, radical love means obey God's word. Madaling sabihin, pero alam natin, mahirap gawin. Easy to say, but hard to do. Kaya nga, sabi natin kanina, when we say radical love, mai-express lang ito, isa sa buhay na ito ng isang tagasunod na Jesus through the power of the Holy Spirit. Obey God's word kasi obedience to God's word is a proof of our love to God. Tama? Ang pagsunod daw sa salita ni Lord ay patunay, ebidensya ng ating pagmamahal sa Diyos. The question is, are we obeying God's word? Ayun lang. Sa totoo lang, kung baga makatuturo tayo una sa Diyos kasi wala namang ikatalo kay Lord, ang katotohanan na ito, selective tayo pagdating sa pag-obey sa word ni Lord. Ibig sabihin, pumipili tayo ng mga passage sa Bible na dapat nating sundin. Tapos, may mga iba na sa kanila. Or worse, hindi ko kaya to. When we say obey God's word, we obey God's word in its entirety. Kapag sinabi natin, sundin natin ang salita ni Lord, lahat. And that's difficult. That's why we need the power of the Holy Spirit. Mahirap. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Because obedience to God's word is a proof of our love to God. Obedience is the key that unlocks God's promises. Wow! May mga examples tayo sa Bible. I will just give you one example. Abraham. Abraham was called the father of faith. Tinawag siya ni Lord mula sa isang malayong lugar when he was about 75 years old. Tinawag siya mula sa Sahara para pumunta sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, leave Haran and go to the land that I promised you. There's a promise, but Abraham has to obey. Correct? Because if you will read further, the father of Abraham, ang ama ni Abraham ay umalis na dun sa kanilang lugar sa Mesopotamia. However, pagdating nila sa Haran, pag binasa ninyo, may isang verse doon nakalagay, and Nahor stayed in Haran. Imbis na pupunta siya sa pangako ng Diyos, nanatili siya sa Haran. And so, Abraham obeyed God, sabi doon. Iniwan niya lahat at pumunta siya doon sa lupang pangako ng Diyos. Pagdating niya doon, alam niyo, nanirahan si Abraham na parang isang, ang tawag niya, parang numan. Ibig sabihin, nanirahan siya sa tent. Wala siyang bahay. Wala siyang masabing sa kanya. Hindi sa kanya yung lugar. Ito ba ang pangako ni Lord?
makes Abraham's life difficult is, wala siyang anak. Noong araw, dapat may anak ka para may sunod sa inyo. Kapag kahit anong yaman mo, pag wala kang anak ng araw, para kinalimutan ng Diyos. So, Abraham, alalahanin, 75, kapag may kapasigal pa pag-anak, pwede ang lalaki. According sa science, ang lalaki kahit matanda na, pwede pang mag-anak. Provided yung babae ba. However, the problem with his wife, Sarah, is, sabi nung pag-umpisa, but Sarah was barren. Walang kapasidad. Kahit nasa edad pa siya, sa child bearing, problema, baog. And what complicates the matter, baog na nga, matanda pa. So wala na. That's why, Sarah, ito ha, pakinggan ninyo. Akala ni Sarah, nag-obey siya sa Diyos, kasi sabi ng Diyos kay Abraham, ang pinangakuan naman ni ng Diyos kay Abraham, pero siyempre kasali ang pamilya. Sabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng supling. At yung mga supling, magiging kasing dami na mga bituin sa langit, and as numerous as the sun in the seashore. Wow! Kaya mo bang bilangin ang bituin? Ang buhangin sa dagat? Kaya lang, sabi ni Sarah, kaya nga, ang inahin, kung pinisigilan si Isaac, alam nyo, Isaac means she loves. Kasi nung bumisita yung mga amin ni Lord, sabi ng mga amin, sa ganitong panahon, next year, mga anak si Sarah. Nagawa si Sarah. Sabi ng mga amin, hindi pa pangalan ko sa iyong anak, Isaac, because you love. Kasi totoo naman, pinangakuan, umalis ka dyan sa harang, pumunta ka sa lupang pangako. Ang dating noon, nanirahan sa tulda, walang sariling bahay. Tapos sasabihan, magkakaroon ka ng maraming mga sabing lahi. Pero, ang tanong, nagtupad ba ang pangako ng Diyos? Nagtupad ba? Wow! In their old age, Abraham was 100, Sarah was 90 years old nung pinanganak si Isaac. Sa buhay natin, tinupad ba ng Diyos ang kanyang mga pangako? Ha? Can you say that God fulfilled His promise in your life? Mga walang pastor. Because obedience is the key that unlocks God's promises. Kung hindi sumunod si Abraham, wala tayo kwento tungkol kay Abraham. May ibang tatawagin si Lord, pero hindi si Abraham. That's why I tell you, obey God's word. If you obey God's word, may kwento ka sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Ito, dahil sinunod ko si Lord, ito na po ang nangyari sa buhay natin. Obey God's word. Obedience is the key to God's heart. Wow!